Nagsimula nga pala yung umaga natin sa pagpanhik ng kalabaw o pagpakain. Dadalhin ko nga pala ito doon sa lupa natin na gagaskatirin para naman mabantayan natin at hindi sila gaano mabilad. Ito nga pala medyo payat yung isang kalabaw kasi nga ay bagong panganak lang yan. At naitali ko na rin yung isa, yung lalaki, kaya balik na tayo dun sa kubo para tayo makapagkape. Ito nga pala yung view tuwing umaga at hapon. Dito sa amin maraming hayop ka makikita, kambing, baboy, manok, kalabaw, depende lang kung ano pang makita mo. Pagkatapos ko na nga pala magkape ay nagpakain na rin ako ng mga alaga nating manok. Hindi pala yan sa atin dahil nakikikain lang pala sila sa atin. Dito nga pala ay kumuha na ako ng tubig dito sa waterfalls. Libre lang pala yung tubig dito galing bukal. Ganyang lagi yan, umaawas lagi, walang patayan dyan. Katapos ko mag-igib ay kinuha ko na kagad itong kainan nila. Bale, 6 na piraso nga pala to kasi 6 na piraso yung baboy nila dito. 4 ay 5 yung malaki, 1 yung maliit. Kung mapapansin nyo dito ay talaga maingay yung baboy. Ganyan talaga sila kapag alam na nila napapakainin sila. Dito naman ay piniprepare ko na isang takal sila ng ipa at isang takal sila ng gabi or di ko alam kung anong tawag doon. Lalagyan din nga pala natin yan ng niyog kasi nagkayod tayo ng 3 piraso. Dito ngayon maya ipapakainin ko na yung mga baboy kasi nagugutom sila at maya ang ingay talaga. Kung maririnig nyo ngayon talaga ang ingay ng baboy, wala tayo pag-ilitan na ibang lugar kundi dito lang. Tsagaan na lang tayo or tsagaan nyo na lang yung aking video sa pag-edit nito at voice over. At pagkatapos ko nga pala magpakain ng baboy ay agad na ako dumiretso doon sa ating lilinisan ng damo. Dinala ko na nga pala yung grass cutter natin para mas mapabilis ang ating paglinis. At pagsapit niya pala ng 10 ay pinasilong ko na yung isang kalabaw. Sinakyan ko na kasi nakakatawad maglakad. Medyo malayo din kasi nilalakad, almost 5 minutes din. Isa pa na miss ko rin yung pagsakay sa kalabaw sa likod. Dinala ko na rin pala yung babaeng kalabaw at agad naman ito dumiretso sa paliguan nila. Kasi sobrang init na kaya hinihingal sila. Kung makikita nyo nga pala talaga yung view ay napakaganda, talagang Carabao grass mo lang makikita, wala ganong puno. Dito nga pala, ito na nga pala yung ating natabas sa damo sa pamamagitan ng pag-grass cutter. Yun nga lang nagkaroon tayo ng problema kasi yung blade ng grass cutter natin ay napakanipis. Pag tumama sa bato o kahoy ay agad na bumabaluktot at mapilis din pumuro. Ito nga pala ang blade ng grass cutter ay ito lang yung stock sa pagkabili ko sa kanya. Hindi pa tayo nakakabili ng baho kasi wala pa tayo ganong budget. Kung makikita nyo naman ay bumabalik ko at lost thread din yung doon sa may lock niya. Agad ko naman ito tinanggal. Titinahan ko pwede pa maremedyo pero talagang wala na, sobrang higpit na ng tornilyo niya pero umiikot pa rin kusa yung LEC niya. Bale ikot ng ikot yung makina niya pero wala naman, napuputol damo kasi yung LEC ay or blade ay ayaw talaga makisama. Tingnan nyo naman, bakat na bakat yung bilog. Diyan po yung na lost thread na ayaw na kumagat kasi masyado manipis na. Minipis po yan kapag bumabangga sa magtigas na bagay, bato, kahoy, or di kaya nyo. At pagka uwi ko nga pala ng bahay ay nagmerienda muna tayo ng kamoting kahoy. Bali, pang mahirap lang muna yung merienda natin pero okay lang, at least malusog naman tayo. Tayo kasi ang tindahan dito, almost 10 minutes na lalakarin. At natapos din pala yung hapon ko sa isang mainit na kape at magandang view. Siya nga pala, kung nagustuhan mo yung ganitong video, mag-like at follow ka lang. Thank you.